second day ng repairing ng ating garahe. May ginagawa, tapos yun ang halaman na yun tatanggalin. Gada-gada din dumaan dito kasi merong magandang views, kita yung windmill ng Pililya, Bugarin. Yo, what's up mga pengo? Good morning. May ginagawa dito sa garahe ko, yung mini garahe ko, papalaki natin for sa ating big bike. So, dapat may garahe muna bago tayo bumili ng motor. Yan, papasilip ko sa inyo. Ito yung ginagawa na. Alright. Second day ng repairing ng ating garahe. Alright. Yun nga, may ginagawa, tapos yung halaman na yun tatanggalin, bali kakaroon ng palusong. Alright mga pengo, so dito tayo sa Sagbat, and dito tayo sa dadaan sa kabila. Di ba palagi tayo sa highway dumadaan, dito tayo dadaan sa Baras, sa proper ng Baras, sa Tanay. Saan tayo dadaan? Para may iba naman yung dinadaanan natin. Ayun o, dito sa may kabayo. Gada-gada din dumaan dito kasi merong magandang views, kita yung windmill ng Pililya, Bugarin. Yan, alright mga pengo. So pinakita ko sa inyo yung garahe ko, so ngayon hindi pa tayo nakakabili ng big bike. Bali March bibili tayo. Bahala na kung anong mangyari at anong mabili natin. So dahil doon na pinakita ko yung ginagawa kong garahe at kasalukuyang nire-renovate natin from computer shop to motor parts, and now garage na natin, Archun Motovlog Garage. Right, papasok na tayo ng Lagundi, then punta na tayo ng Baras. Saglit lang ang Baras dito. So ang topic natin ngayon ay garahe muna bago bumili ng sasakyan. Yan, alright mga pengo. So yun ang naisipan nating vlog ngayon, kasi karamihan ng kikita natin sa kalsada, yan, yung mga sasakyan nila nasa labas ng bahay, wala sa parking, nasa pinakang kalsada. Welcome to Baras Rizal. Ultimo yung mga motor shop, nasa labas yung pinakang garahe nila, walang space para sa kanilang gawaan. Akala ko meron checkpoint nakashort lang ako. Yan, nasa labas. Saka yung mga sa subdivision, meron subdivision na walang garahe yung kanilang mga sasakyan. Bibili sila ng sasakyan na malalaki. Sabagay, kailangan naman nila, kaya lang wala silang garahe. Kaya nagsisikip yung kalsada. Tingnan nyo, sa harapan ko, yan, walang masyadong garahe, walang parking. So yung widening area para yan sa mga sasakyan na sa mga lugar, para hindi maging matraffic, para dalawang space, dalawang kalsada yung madadaanan ng mga sasakyan, hindi yung ginagawa nilang parking. So yung mga establishment wala silang parking, kaya ganyan
yung mga naiwidening na kalsada, ginawa na lang parking. Kaya nag-widening ang mga kalsada para lumuwag ang daloy ng trapiko, no? Kaya yan ang nagiging cause kapag may widening, parking area na lang yan. Maliit lang naman yung baras mga pahinga, no? Yun, no? Pero malaking lupain, pero yung pinakang baras proper, maliit lang. Yan na, highway na naman papuntang Tanay. Saglit lang naman ang biyahe dito. Kaya na-vlog natin. So kung walang parking mga penyo, or walang garage sa bahay, walang garahe ng sasakyan, abala sa labas, abala sa main road, kaya madalas maging cause ng traffic yung ganyan, yung maraming nakaharang na sasakyan. Imbis na nakakadali tayo or tuloy-tuloy yung biyahe natin, hihinto tayo para magbigay sa iba. Pahinto-hinto hanggang humaba yung traffic pag maraming volume ng sasakyan, no? At kaya may garahe, kailangan ang garahe mo merong gate. Kasi itong motor ko, kasi kami wala namang aso sa aming bahay, palaging dinadayo ng aso itong motor, iniispatan ng jingle. Kaya pagising ko ng umaga, mayroong basa sa motor ko. Yung pala, yung mags, yung fairings, dinijinggilan ng mga aso at pusa. Woohoo! Tanay na kagad mga penyo pagliko natin dito. Ito na yung mga cemetery dito, no? Welcome Tanay. Adventure City. Nature Park. Marami kasing adventure park dito eh. Lalo na sa Sampaloc Road. Maraming adventure park doon. Saka maganda yung mayroong garahe kasi peace of mind na walang gagalaw sa inyong motor. Walang sasakay, walang ibang tao na pipicture, tapos may case na pwedeng mabuwal, matumba. Gastos yun pag matumba, lalo na mga big bike. Dahil mabigat na yung motor, mabigat yung makina, nagpapa-lightweight sila ng chassis, saka yung handlebar, madaling masira pag natumba. Kaya bibilhan mo naman, kasi pag natumba yan, dahil sa bigat, papaling yung manibela mo, kaya kailangan mong bilan. Ang ganda nun, hindi isang buo. Kung left side yung natumba, hindi left side din ang papalitan mo. Kaya ang garahe, saka safe sa sa init ng araw, iwas sunog ng sa dashcam na cover ng dashcam, iwas sunog, maalagaan pati yung fairings mo, yung kamo, hindi siya magpe-fade kung may garahe ka. Saka pwede mong lagyan ng cover
bili ka ng cover, no? Para hindi maalikabukan yung motor mo, para alaga. Safe na safe. Pag umulan, safe ang inyong motor, yung pinakang garahe mo. So pag natapos na yung garahe natin, iwa-walk around natin yun. Garahe is live. So nasa proper na tayo ng Tanay, mga pengyo. Ito City Hall ng Tanay. Sa tapat na tayo, no? Alright, ito simbahan, mga pengo. So yun lang, mga pengo. Mamaya na tayo mag outro. Gamayin muna natin ng Tanay. Simple as that. Nga pala, magbabahid nga pala ako ng internet. Mamaya nga po na. Sa sa 7-Eleven tayo magbayad. Lang, kukuha ko ng panggastos ko kasi nagpapagawa ako, kaya kailangan na ipanggastos tayo. Yung ipon ko, hindi ko ginagalaw yan. Iba yung ipon ko, iba yung panggastos. Yan, alright mga pengo, nagbabalik tayo. So isingit ko lang yung video editor ko. Lately nagbago tayo ng video editor, UCut video editor yung gamit natin ngayon. Kasi parang siya, maganda siyang gamitin, hindi lumalabo yung video ko, hindi nagpipixelate. At yung dati kong gamit na video editor, BN video editor, nagka-problema ako sa pag i-insert ng audio kasi nag-re-restart. Pag matagal ma-insert yung audio, marami ka nang ginawa cut and delete na sa mga video mo. Video na lang ilalagay mo, wala na nagahang yung video editor, nagahang. Pero mas maganda yung mga editing ng BN, maraming kang magagawa. Pero meron sa BN na wala sa UCut, meron sa UCut na wala sa BN. Kaya cut and delete lang naman ang gusto ko sa video editor. So wala man akong masyadong video effects, hindi ako naglalagay, parang ayoko. Gusto ko simple lang yung video edit, yung video ko. Gusto ko simple lang yung video ko, no? Alright, maganda sana no, yung mga view dito, kasi lang maharangan ng Wilcon. Merong video editor na palaging ginagamit nila, no? Walang watermark, maganda sa Reels, pwede sa YouTube Shorts, sa mga portrait, marami kang magagawa. Kahit sa mga TikTok, dito nag-edit. CapCut, yan, CapCut pala mga pengo. Maganda rin, pwede rin mag-edit, kaso lang pag high quality videos, siya, nagko-compress. So ayoko ma-compress yung video ko para mas malinaw siya, no? Tapos yan,
Yung Filmora, tapos DaVinci Resolve, yun. Pwede nyo gamitin sa laptop pag mag-edit kayo. DaVinci Resolve. Walang bayad yan. Pero na lang, kung full version, ganun naman yung mga video editor. Kung gusto mong gumamit ng full version ng video editor, kailangan mong magbayad. Ito ang CapCut. Ay, itong CapCut, meron din sa sa mga laptop, sa computer, sa desktop mode. Kaya pwede kayo dyan. Yan ang mga dapat nyong gamitin sa video editor, no? Yung mga ganito. Kung CP lang, pwede na yung UCut, pwede na yung BN, pwede na yung CapCut. Kaso lang yung CapCut medyo hindi ko nagustuhan yung pag-insert ng video mo, kino-compress pa. So, natagalan yung pag-video mo, natagalan yung pag-edit mo. So, kung gusto mong mag-edit sa CapCut, kailangan maiksi lang yung video mo. Halimbawa, 10 minutes lang. Or hindi, mga 3 minutes para mabilis ma-compress. Lalo-lalo yung mga 4K, mahirap i-compress yan kasi malaking files. So, mga 3 minutes lang. Kung mahaba yung video mo, pwede mo siyang i-cut bago ipasok sa sa CapCut. Pero dito sa UCut, kahit gaano kahaba yan, pasok agad. Walang initializing, walang pag-anda. Pag pinasok ka agad sa CapCut yung video mo, na-import mo sa apps, pasok agad yung video mo kahit 1 oras, 2 oras. Yan, convenient sa akin yung UCut na video editor. Saka parang mas malinaw pa nga no. Sa yan, ay pasok ko lang. So balik tayo sa ating sa ating content. Alright, yun namimiss ko nang magbike. Alright, sa parking mga pengo, wala na ba tayo nangumutan? Yung sa parking, kailangan meron kang parking sa mga sasakyan or garahe para hindi magasgasan, hindi matumba, walang sasakay sa or uupo sa yung sasakyan. Kasi pag maganda yung motor mo, big bike pa, inline 4 pa, wum, so pabomba. Yan, maraming magkaka-interest, maraming pa-picture at gagawin nilang profile, i-upload nila. So, kasi bakit ba nila or sila ang pa-picture? Para mapag-flex sa mga dream bikes. Mga dream bikes yun Katulad ng dream bikes ko ngayon ay sa H6R, sa X10R, sa H2. Mga ganyang bags na posible nating makuha, no? Posible yan. Kahit na mahirap tayo, wala tayong kakayanan, basta magsumikap lang. Pag susumikap lang at hard work, yung is the key. Yun ang susi para maabot natin ating mga pangarap, kahit anong pangarap natin. Right, welcome. Magandang views dito. Magandang views sana dun Abutin natin yung pangarap mga penyo. Sundan nyo lang ako, subscribe nyo ako mga penyo. Siyempre para masubaybayin nyo yung mga vlog natin. Kaya lang mga penyo yung ating vlog ngayon.
garahe muna bago bumili ng sasakyan, bago bumili ng big bike. Isa sa mga dahilan kaya nagpag-garahe muna tayo, dahil maliit ang garahe natin, mahirap magpa-atras, mahirap magpaikot ng motor sa bigat na yun. Ilan yung bigat na yun? Ilan yung weight nun? 182 kilograms to 190 kilograms. Biruin mo nun, ikutin mo, bubuhatin mo, ang sakit nun mga pengyo. Maubos ang lakas mo. Dahil sa maliit ang garahe, kaya kung magpapaikot ka, ako, bago ka umalis ng garahe mo, pagod ka na. Hindi ka pa pag-ride, lalo na ano pa, sub-sub yung motor. Kaya naisipan natin garahe muna, saka ano, bimili tayo ng motor or big bike. Ganyan. Yung R15, MT-15, TFX, okay lang yun, okay lang. Yung bigat nun 120 to 130 kilograms yata. Alright, hello. Ayan, isipan natin, saka wala ang gate kaya lagyan natin ang gate, tapos maliwanag yung labas, diba, para maganda yung pagbablog natin. Kung magre-review tayo sa bahay na lang, tapos kaya first impression natin, saka tayo lalabas. Sana ganun. Para yung kay Jaumo to, sa bahay siya nag-review, tapos lalabas na lang. Depende sa anong gagawin natin vlog, kung sa labas o sa loob. Pero hindi mo ako mag-review ng motor ano lang, yung mga naging motor ko lang, first impression natin. So ayan lang mga pengo, vlog natin ngayon. At kung may motor kayo at nasa labas yung motor nyo kapag ipaparkin nyo, so gawa-gawa muna tayo ng garahe, no? Para safe na safe yung garahe mo, hindi siya maarawan, hindi siya maulanan, kasi masisira yung fairings. So ipon muna tayo ng gawa ng garahe. Pag nakaipon na, tawagin natin gagawa yung labor. Then saka yung paggawa, ilang araw lang, yung mga 5 days to 2 days. Sa akin kasi renovation lang naman, kaya mas mabilis yung paggagawa. Alright mga pengo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye.